pa natin si Kyo kasi nakilala niya na yung sarili niya. Ngayon, tulungan pa natin siyang kilalanin yung sarili niya with a rapid fire. Laban. So, diba? Tatanungin ka lang namin kung worth it ba at sasabihin niya lang, worth it or hindi mo na uulitin. Worth it or hindi ko na uulitin? Yes. Okay. No Game. overthinking. Okay. Are you ready? Ready! Okay. Worth it bang bumili ng aesthetic na puting carpet kahit alam mong dudumi agad? Hindi ko na uulitin. Yes. Hindi yan rubber shoes eh. Na puti. Diba kasi pag yung diba pag rubber shoes na puti, pwedeng madumihan. Kasi yun yung purpose nun, suot mo siya. Pero yung sa, kung alam mong madudumihan ka, pero depende kung nasa ano lang naman siya, kung malinis naman yung kwarto nyo, di ba, yung living room nyo. Pero, puti kasi yun, double think, hindi ko na uulitin. Ginagawa ko na kasi yan eh. Alam mo, gusto ko yung unang tanong pa lang. May napindot ng ano sa kanya. Di na ulitin kasi I love it! Okay, next. Worth it bang mag-isa sa Pasko o bagong taon for the sake of independence? Try ko na rin kasi siya, pero hindi ko sure kung worth it. Worth it naman for the experience. Ay parang ma-check mo siya na experience ko for the fantasy. Fantasy fulfilled. Okay. Pero para ma-realize mo din kung gaano kalungkot, di ba? Kung gaano siya kasaya at gaano kalungkot, di ba? Okay. Parang nagkaka-crisis ako sa mga tanungan na ito. Okay. Worth it bang mag-upgrade ng phone kahit delayed ang bayad sa internet? Delete man, di ko na uulitin. Siyempre, priorities. Yeah. Diba kung kaya pa naman ng phone mo, humihinga pa yung phone mo, gamitin mo pa siya. Gamitin mo siya habang buhay siya, di ba? Yes. Okay, next. Worth it bang mag-host ng housewarming party kahit alam mong ikaw din maglilinis ng suka ng tropa mo pagkatapos? For me, worth it. Walang katumbas ang mga moments na ganyan. Kasi, di ba, mapagyayabang mo sa kanya, hoy, ako naglinis ng suka mo, wag mo akong artean, di ba? Ano? Diba? Sa Na-experience mo na yan? Oo naman. Asa lagi kasi pag ganyan, inom tayo sa house, ganyan. So, parang bonding tayo sa amin. Ma-host kami. Lalo na ngayon, may sarili na kaming house ng family. So, parang, sige, tara dito. Pero, susuka ka. Pwede may magsusuka, kinabukasan mo pa makikita, may sumuka, may nagtawag ng uwak. As ako pa maglilinis. Gano'n. Siyempre, hindi na malilinisin yan ng nanay ko, di ba? Party ka dyan eh. Palinis mo yan. Okay. Worth it bang magdelulu mindset pagdating sa budget? Sa budget, no. I believe na may mga aspects sa buhay na dapat delulu ka. Okay. Because sometimes the delulu becomes a solulu. Yes. Ako dati, parang delulu ko dati, alam ko lang na darating yung araw na parang may mga magpapapicture sa akin. Yung parang bata ka pa lang, yun na yung pero delulu mo yun. So hanggang sa parang yun na magdadala sa'yo sa kung ano mo talaga eh. Kung saan ka kung para saan ka talaga. Parang na siya ng katawan mo eh. Pero pagdating sa budget, no. Dapat pala talaga. Try ko din yan. Na-try ko rin maging dilulu sa budget for a while. Tapos parang, nung short na bigla, lalo na kapag syempre yung sa trabaho natin, parang ang bayad, di ba? Hindi naman yun regular. Matagal hintayan. Minsan 3 months, 6 months, meron pa nga akong umabot ng 2 years. Diba? Reality, guys. Reality. True. Yung, kailangan na wala na akong pangbayad ng yung toiletries ko kulang na. Dapat bayad na to eh, di ba? Yung mga ganun ba? So no, will not forget. No, hindi na uulitin. Okay, worth it bang tumira sa condo na malapit sa trabaho pero kalahati ng sahod mo ang rent? Hindi. No, dili na uulitin. Ay, Diyos ko. May natatawa doon, Kasi natatawa yung partner ko kasi siya yung kasama ko noon eh, ever since So parang hindi na talaga, parang okay, lalakarin mo nga lang, wala kang nga makain, di ba? At least ka daw, skinny legend. Yes. Yun na lang. Kaya dapat maayos na ng gobyerno yung transportation. Yes. Kasi kung naman, maayos ang transportation natin, ano ba naman yung, kung baka karating ka sa work mo ng 30 minutes, di ba? Di ba? Dali na nun. Sa ibang bansa nga, di ba? Kahit ibang malayo. So, that's the problem, di ba? Yes, totoo. Shout out to you guys. Worth it bang mag-move out nang hindi pa ready ang bank account pero ready na ang mental health? Ay, ang hirap yan. Kasi ganyan din ako eh. Parang ni-risk ko talaga eh. Kasi hindi na okay yung mental health ko. Okay. Julis na lang ako dito. Gagawan ko na lang ng paraan to. Ay, true. Pero it really depends on you, diba? Depende yun sa sitwasyon mo. Pero ako, kung kaya mo, kung sa tingin mo, believe ka sa sarili mo, depende na lang kung gaano ka believe sa self mo, diba? Yes. Pero kasi diba, parang balay mo, yun yung maging driving force mo to work hard, diba? Kasi yun yung nangyari eh. So parang,
siguro worth it for me. Worth it siya. Okay. And okay, worth it bang bumukod with the love of your life? Ay? Sabi mong hindi. Ay, may bumubulong. Char lang. Kahit hindi ako sabihan, worth it. Syempre, kapag mag-love life ka, diba? Syempre, ang ano naman, goal to marry. Doon naman ang ending niyan At least, in my case, na-try na rin namin talaga mag-live-in. So, doon mo rin mas makikilala din kasi yung partner mo kapag nag-live-in ka na iba pa diba? So, depende kasi siguro kami, LGBTQ couple kami. So, parang, yun yung mangyayari. And wala pa kasing kasal dito di ba? Parang magli-live-in lang talaga muna kayo. So, dun kayo magkakakilanlan. So, worth it for me. Yes. Hot take yun, di ba? Hot take yun. Let us all welcome. Shout out. Special guest pala. Surprise! And after everything, ang $1 million question is, worth it ba? Worth it ba itong lahat? To walk away from who you were to become who you're meant to be? Super worth it. Yay! Yeah, super worth it. Kasi syempre kung hindi ko ginawa yung mga decisions na dinecide ko, kahit na magkaroon na ako ng mga problema along the way, parang marami akong natutunan, di ba? It built me who I am today, di ba? Yes. So lahat tayo ganon talaga. Building yourself. I love it. Building and finding yourself, ganon. Mm-hmm. Gusto ko lang magpasalamat sa'yo kasi ikaw yung first na nag-explain ng lahat ng sagot niya. Yes! Thank you Ganun so ba? much. Sorry, my brain talagang pag We love it so much. No, ang perfect. Kasi, ako parang, looking back with everything, parang lahat na experience, wide range of experience actually with family, with different circles of friends, with partner, with yourself. Ano na yung parang mga rules mo for yourself to keep the peace now that you can choose na? Parang yung umabot ka na sa point na alam mo na kung anong gusto mo in your living space. Ano yung mga bagay na parang kailangan meron nito, dapat wala. Non-negotiables, kumbaga. Ako yung parang orderly lang nung place ko. Like kahit kunwari yung mga kapatid, may kapatid kasi ako sa mga pamangkin ako. So iba yung kalat nila. Ang akin lang, basta yung kwarto ko guys, malinis Pag mga kids, pag maglalabas na pagpadadala ng toy, dapat lalabas. Yung mga ganun, parang tumatanda, tito na talaga ako. Ganun yung mga gusto ko. Yung parang sarili mo space, malinis, maayos. Though hindi naman makalat yung kwarto ko, maraming abubot. Pero yung abubot na mahal na gusto mo. Yung gano'n. So, carry lang. Ako yung talaga orderly, pagiging clean and order ng lugar. Yun lang ang request niya, 'di ba? Kasi syempre, sa work nila, mapapagod na sila at lahat. At least pag uwi mo, makapagpahinga ka man lang, 'di ba? Tama. Pero ngayon, pag-usapan natin, kasi one of the OGs, si Kyo, 'di ba? Was there any pressure sa pag-transition din ng mga naging platform, di ba? Long form, nagka-short form. Ngayon, bumabalik ulit sa long form. Meron ka bang mga certain pressure na hinandle sa mga expectation ng tao? With bashing, ang lala din ng mga bashing ngayon sa social media. How do you handle the pressure being an OG, one of the OGs? Ako talaga nahirapan kami din Ako, personally speaking for myself, ako nahirapan ako sa pag-transition. Kasi nga, sanay ako na long form lagi. Parang, kati kapag gagawa ko ng skit, ang haba, talaga may istorya, may ngayon biglang, ang requirement ngayon parang one hit ganun di ba? Yung punchline agad. Kailangan mong ma-hook yung tao. Kasi nga nag-iba din yung attention span ng tao. Lalo nung nag-start ako kasi parang sanay tayo nanonood ng mga short films. Yes. So yun talaga yung mga inspiration ko dati. Mga short films, ganyan. So, ang content ko dati, parodies. Okay. So, ang mga napapanood ko kasi dati talaga, ang influence ko kasi is mga Western YouTubers dati. Saka si Michael V. Yan. So, ang mga content ko dati, mga parody ng kanta. Tas may ginawa ako na parody ng teleserye, yung Kadenang Ginto. Isa yun. So, ang medyo mahaba siya. Tapos biglang ngayon, kailangan nga ang ikli. Diba? Parang, ewan ko parang yung iba syempre mas madaling maggumawa ng content na maikli para sa kanila. Pero para sa akin, since yun yung nakasanayan ko, doon ako nahirapan talaga mag-transition. Tapos lalo na ngayon, ang dami ng platforms di ba? So lahat nandun ka. So kung gusto mong makilala, dapat lahat present ka. Parang maiisip mo pa rin, dapat ba iba yung content ko sa Instagram, sa TikTok, ganyan. So, ang dami mong kailangang, minsan nasa shadowban ka pa sa TikTok. Di ba yung mga ganyang bagay? Yung marami ka nang isasang alang-alang. Pero dati kasi,
parang record ko to, anong gagawin ko, maisip ko, isang platform lang tong uploadan ko. Doon kami nasanay, diba? It's either YouTube lang dati, tas Facebook. Ngayon kailangan, Lahat. iba pa yung format, iisipin mo na rin paano mo ikakat na parang horizontal, vertical yung video. So, doon ako parang pinaka nahirapan mag-transition. Pero ngayon naman, syempre, you have to learn, diba? Mag-adapt ka din talaga. So ngayon, parang carry na. Ako hindi ko naman kasi personally no-overthink yung content ko ngayon. Parang ako ako ng pagiging content creator ko is parang more on muna ako. Parang sa yung lifestyle ko muna yung sinishare ko. Hanggang sa, miss ko kasi yung kate dati na parang makagawa ng kabaliwan. Kasi ganyan talagang content ko dati, kabaliwan. Oo, gagawa ako ng music video ng Show My Rice. Gagawa ako ng music video ng gusto ko ang nota ni Alec Bovic. Yung mga ganon. Yun yung content ko kasi talaga dati. Parang, ngayon, parang diba ginagawa na siya ng lahat. So parang ako din, parang hinahanap ko lang yung rhythm ko na pag nabaliw ako yung madaki yung lahat. So diba? Okay. Kasi yun yung, actually, kaya din ako parang kaya ako hindi masyadong nag-focus ulit sa pagko-content is kasi nga yung pressure. Lalo na nung nagsimula kasi kami na nagko-content kami just for fun. Tapos biglang hanggang naging trabaho siya. True. Tapos yung dulo, parang dito na nakasaalang-alang yung buhay mo. Like yung, diba, kung paano ka kumikita, ganyan. So parang doon ako na parang, okay, step muna ako dito para mapatunayan ako sa sarili ko na kaya ako nagko-content kasi gusto ko. For the fun. Oo, hindi dahil lang sa pera. Bringing back the spark ng the passion. Yes, sa'yo, yun, bringing back the spark. Yun talaga. If this episode made you reflect on your own life decisions, then maybe it's time to ask yourself the same question. Yung mga choices mo, career moves, love life, big risks, or even those random impulsive decisions, worth it ba talaga? If you enjoyed this conversation, make sure to search and follow Worth It Ba on YouTube for the full episode. And if you have your own Worth It Ba moment, share it with us in the comments. Because at the end of the day, every choice comes with a story.